Narito ang kumpletong kwento na inadapt sa setting at kultura ng Pilipinas. Naiwan siya sa altar at habang nabubulungan ng lahat, dahan-dahang lumapit ang kanyang milyonaryang boss, yumuko at bumulong. Sakyan mo lang, magpanggap ka na ako ang groom. Naghihintay siya na parang tanga sa loob ng 2 oras. Music! Pustahan tayo, tumakas na ang duwag na yon. Napahawak ng mahigpit si Sofia sa kalahating nakabukas na pinto ng ballroom ng Shangri-La sa fort, nilalabanan ang kagustuhang tumakbo. Ang garalgal na boses ng kanyang Tito Frank ay umalingaw sa gitna ng pigil na tawanan ng grupong nabuo malapit sa bar. 200 tao ang nagtipon sa Grand Ballroom at naririnig niya ang bawat sumpay na bulong na parang direktang isinisigaw sa kanyang tainga. Kawawa naman. Ma-imagine mo ba ang kahihiyan? Isang boses ng babae na hindi makilala ni Sofia ang sumagot. Lahat ng perang ginastos ni Gerardo. Ang banquet, ang mga bulaklak, ang orkestra, at wala man lang bayag ang groom para sumipot. Isang pigil na tawa. Isa pa at isa pa. Ang buong bulwagan ay tila yumanig sa bahaging nakatagong kuryosidad ng mga tsismoso. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Sinusubukang huminga. Ngunit ang corset ng kanyang pangkasal na gawa ni Michael Cinco ay sinasakal siya. Bawat paghinga ay masakit. Bawat segundong lumilipas ay lalong naglulubog sa kanya sa isang bangin na hindi niya alam kung paano takasan. Nakita ko siya kaninang umaga. May nagpost sa Instagram story. May iba pang nagsalita gamit ang tonong gustong-gusto ng mga marites. Nasa airport siya, NAIA Terminal 3 International Flights. Hindi, umalis ng lalaki sa bansa. Nagbibiro ka ba? Pumunta siya sa Macau kasama ang mga barkada niya. Heto ang ebidensya. Tingnan niyo ang phone ko. Ang bulungan ay lumaki at naging alon. Dala ang mga kinakabang hagikik, pekeng gulat, at lalong walang awa na mga komento. Naramdaman ni Sofia na nang ininig ang kanyang mga binti sa bigat ng yarda-yardang French lace. Ang bouquet ng mga puting rosas ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at tumama sa sahig ng may kalabog. Si Chloe, ang kanyang best friend, ay mabilis na yumuko upang pulutin ito. Soph, huwag kang makinig sa kanila. Mga gago silang lahat. Bulong ni Chloe. Piga ang braso niya ng desperado. Ika-cancel natin ang lahat na yun din. Sasabihin natin sa kanila na may emergency. Emergency? Ang boses ni Sofia ay basag at hindi makilala. Anong kasing emergency ang magpapaliwanag sa pagkawala ng groom 2 oras bago ang kasal? Alam nilang lahat ang nangyari, Chloe. Silang lahat. At totoo yun. Ang mga telepono ay nag-iinit na sa mga screenshot, video at private messages. Ang hashtag weddingfail 2026 ay malamang na trending topic na sa Twitter at Facebook Philippines. Bukas, bawat kakilala, mga kaklase sa kolehiyo, mga nakalimutang Facebook friends ay makakarinig ng baluktot na bersyon kung paano iniwan si Sofia Reyes sa kanyang sariling kasal. Hoy kayo, seryoso! Ang matinis na boses ng kanyang tita Carol ay humiwa sa hangin parang kinakalawang na kutsilyo. Nagtatago pa rin ang bata doon na parang daga. Kailangang may magsabi sa kanya na palpak ang lahat ng ito. Hayaan niyong bawiin ni Gerardo ang pera niya at pauwiin na ang lahat. Carol, wag ka namang masyadong onge. Sagot ng isa pang boses, bagaman walang gaanong paninindigan. Siguradong wasak na wasak si Sofia. Oo nga, pero anong gusto niyong gawin namin? Umupo dito buong hapon at maghintay ng himala? Tumakas na ang groom, tapos na ang circus. Circus? Ang salitang iyon ay umalingaw sa ulo ni Sofia na may lakas ng isang maso. Iyon ang tingin nilang lahat, na ito ay isang palabas, isang makatas na kwento
na ibabahagi sa susunod na reunion ng pamilya. Naalala nyo noong naiwan si Sofia na naghihintay sa altar na parang tanga? Tawanan. Mas maraming tawanan. At siya ay habang buhay na mamarkahan bilang babaeng hindi sapat para tuparin ng kanyang nobyo ang pangako nito. Sofia, papunta dito ang daddy mo. Babala ni Chloe, nanlalaki ang mga mata. At mukhang sasabog na siya. Si Gerardo Reyes ay sumusugod sa ballroom na parang sugatang toro. Tinatabig ang mga upuan at tinutulak ang mga tao nang walang pakialam. Ang mukha niya ay namumula. Ang mga ugat sa leeg ay lumalabas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na namumuti ang mga buko. Alam ni Sofia ang ekspresyong yun. Ito rin ang mukha niya noong binangga ng kanyang nakababatang kapatid ang family car. Ang parehong mukha noong natuklasan niyang ninanakawan siya ng kanyang business partner. Ang mukha ng isang lalaki na ang pride ay kakatapak lang sa harap ng buong mundo. Nasaan siya? Umunggal siya pag-aabot kay Sofia. Saan pumunta ang anak ng tupa na yun? Papatayin ko siya. Pupulbusing ko siya. Dad, please! Bulong ni Sofia. Pero ang boses niya ay nawala sa kaguluhan. 25 milyong piso, sigaw ng kanyang ama. Inilabas ang kanyang telepono at iwinagayway ito sa mga bisita. Gumastos ako ng 25 milyones para sa kasal na ito. At ang lintik na duwag na yun ay pumunta sa Macau para magpakalasing kasama ang mga kaibigan niya. Pinost niya sa Instagram. Ipinagyayabang niya ang pagtakas niya habang ang anak ko ay naghihintay sa kanya dito. Ang buong ballroom ay sumabog. Hindi na ito bulungan. Sigawan na ito. Mga exclamations, mga teleponong nakataas para mag-record, mag-picture at idokumento ang bawat segundo ng pinakamatinding kahihiyan na naranasan ni Sofia sa kanyang 28 taong buhay. Ang kanyang ina ay lumitaw. Tumatakbo mula sa kabilang panig ng silid. Ang maskara ay gumagawa ng itim na guhit sa kanyang pisingi. Anak ko! Kawawang anak ko! Humagulgol si Patricia Reyes. Niyakap siya ng mahigpit na halos matumba siya. Paano niya nagawa ito sa'yo? Paano? Bitawan niyo ako! Bulong ni Sofia, sinusubukang kumawala. Pero ang mga kamay ng kanyang ina ay nakakapit na parang gato. Mom, please, bitawan mo ako. Idedemanda ko siya. Bulyaw ng kanyang ama ng galit na galit. Nagdadial ng mga numero. Ipapakulong ko siya. Babayaran niya ang bawat sentimo. Pagsisisihan niya ang araw na ipinanganak siya. Gerardo, huminahon ka. Sinubukan ng isa sa kanyang mga tito na mamagitan pero walang silbi. Huminahon? Huminahon! Ginawa niya akong tanga, ang anak ko, ang buong pamilya ko, sa harap ng mga partners ko, mga kliyente ko, sa harap ng... Excuse me? Ang boses ay humiwa sa kaguluhan na parang scalpel, matalim at tumpak. Lahat ay lumingon. Isang matangkad na lalaki may matipunong pangangatawan sa isang hindi matatawarang barong Tagalog na gawa sa pinakamagandang pinya ang naglalakad sa gitnang aisle ng may sukat na mga hakbang. Ang presensya niya ay nagpapalabas ng natural na otoridad na parabang ang pagkanaroroon niya ay muling nag-aayos ng enerhiya sa silid. Ang mga bisita ay kusa na tumabi, gumagawa ng malinaw na daanan. Tumingala si Sofia, pinapahid ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at naramdaman na tumigil ang mundo. Si Julian Castillo, ang kanyang boss, ang pinakasikat na arkitekto sa Makati, ay naglalakad diretso sa kanya sa gitna ng pinakakahiyang sakuna ng buhay niya. Mr. Castillo? Nautal na sabi ni Sofia. Isang bagong alon ng kahihiyan ang bumabalot sa kanya. I'm so sorry. Hindi niyo dapat ito nakikita. Ako... Pero hindi tumigil si Julian. Nakarating siya sa makeshift altar, humarap sa madla
at nagsalita gamit ang malalim na boses na narinig na ni Sofia ng 1,000 beses sa mga business meetings pero hindi kailanman sa ganitong tono. Matatag, protektibo, nakamamatay. Taos-puso akong humingi ng paumanhin sa pagkaantala, anunsyo niya. Tinitingnan ng mga bisita na may walang emosyon na ekspresyon. Naipit ako sa matinding traffic sa EDSA. May aksidente na humarang sa 3 lane ng Skyway. Pero nandito na ako ngayon. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Kumurap si Sofia, nalilito. Pagkaantala? Ano ang pinagsasabi niya? Humarap muli si Julian sa kanya. Tinapos ang distansya sa 2 mahahabang hakbang. Yumuko siya ng sapat lang para marinig lamang ni Sofia ang mga susunod niyang salita. Ibinulong ng may intensity na nagdulot ng kilabot sa kanyang gulugod. Sakyan mo lang. Magpanggap ka na ako ang groom. Ibinuka ni Sofia ang kanyang bibig, pero walang tunog na lumabas. Kinuha ni Julian ang kanyang kaliwang kamay ng mahigpit. Pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa kanya ng may kadalian. Ang kanyang madilim na mga mata ay pinag-aralan siya ng may parehong konsentrasyon na ginagamit niya kapag nagsusuri ng mga architectural plans. Ina-analyze ang bawat detalye. Kinakalkula ang bawat variable. Mantiwala ka sa akin, dagdag niya, nang napakahina na ang mga salita ay halos dumaplis lang sa hangin sa pagitan nila. O hayaan mong gawin ko ito para sa'yo. Decision mo. Ang mundo ni Sofia ay lumiit sa nag-iisang sandaling yon, sa mga matang tumitingin sa kanya ng walang awa, walang pangungutya, walang morbid na kuryosidad na nakita niya sa lahat ng iba. Tanging determinasyon at iba pang bagay na hindi niya matukoy. Julian, hindi pwede, bulong niya. Alam na 200 pares ng mga mata ang nakapako pa rin sa kanila. Baliw ito, hindi mo pwedeng basta. Kaya ko at gagawin ko. Kaya kailangan mong magdesisyon ngayon. Gusto mo bang umuwi ang lahat ng nandito? Dala ang kwento kung paano ka iniwan? O mas gusto mong bigyan sila ng ibang bagay na pag-iisipan? Ang kanyang ama ay humakbang pasulong, nakakunot ang noo. At sino ka naman? Anong nangyayari dito? Binitawan ni Julian ang kamay ni Sofia nang sapat lang para iabot ang sarili niyang kamay kay Gerardo Reyes sa isang magalang na kilos. Julian Castillo, arkitekto, boss ni Sofia sa kumpanya at ang lalaking magpapakasal sa anak niyo ngayong araw. Ang kolektibong singhap ay nakakabingi. Si Patricia Reyes ay umuga, kumapit sa braso ng kapatid para sa suporta. Si Gerardo Reyes ay tumitig kay Julian na parang nag-anunsyo ito na isa siyang alien. Ang mga bulungan ay sumabog sa bawat direksyon, humahalo sa isang hindi maintindihang ipu-ipo ng gulat, kalituhan at hindi paniniwala. Ano sa impyerno? Simula ng kanyang ama. Pero humarap na ulit si Julian kay Sofia. Ganap na binaliwala ang kaguluhan, nakakawala lang niya. Inilahad niya ang kanyang bukas na kamay, pasensyoso, naghihintay. Isang imbitasyon, isang pagtakas, isang desisyon na magbabago ng lahat. Desisyon mo, Sofia, ulit niya. Pero magdesisyon ka na ngayon. Tumingin siya sa nakalahad na kamay, tapos sa kanyang ama na namumula sa galit at kalituhan, sa kanyang ina na umiiyak ng walang tigil, sa mga bisita na may mga teleponong nakataas, nagre-record, naghihintay sa susunod na kabanata ng iskandalo, kay Chloe na nakatitig sa kanya nang nandalaki ang mga mata. Hindi alam ang gagawin. At narinig niya ang boses ni Tito Frank na sumiksik sa ingay. Sinong akala ng lalaking ito sa sarili niya? Si Darna na magliligtas? Gumaganda na ang palabas. Mas maraming tawanan, mas maraming pangungutya, mas maraming kahihiyan. Nagngit-ngit ang ngipin ni Sofia, itinaas ang kanyang baba, at kinuha ang kamay ni Julian Castillo nang may puwersa na naramdaman niyang bumaon ang mga daliri niya sa palad nito.
Gawin natin, sabi niya. At ang boses niya ay mas matatag kaysa sa nakalipas na 3 oras. Tumango si Julian. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa gilid ng kanyang labi. Pagkatapos ay humarap siya sa Wes na nakatayo pa rin sa altar na may hitsurang labis na pagkalito. Judge, maaari na ba nating ituloy ang seremonya? Humingi ako ng paumanhin sa pagkaantala, ngunit gaya ng sinabi ko, nagkaroon ng komplikasyon sa trapiko. Kumurap ang huwes ng ilang beses, tumingin mula kay Julian papunta kay Sofia, kay Gerardo Reyes, at pabalik kay Julian. Ako, kailangan kong i-verify ang mga dokumento, ang birth certificate, ang Senomar, ang valid ID ng groom, ang mga saksi. Nasa akin ang lahat ng kailangan. Hugot ni Julian ang isang leather wallet mula sa loob ng kanyang jacket at naglabas ng mga dokumentong nakatupi ng maayos. Ang aking ID, PSA birth certificate at Senomar. Ang mga saksi ay maaring manatiling pareho sa mga nakatalaga na. May problema ba doon? Kinuha ng huwes ang mga dokumento na nanginginig ang mga kamay. Sinusuri ang mga ito ng may profesional na pagbusisi. Ginamit ni Sofia ang pagkakataong iyon upang lumapit kay Julian at bumulong sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nagdadala ka ng birth certificate sa isang kasal? Sinong gumagawa noon? Isang taong handa sa anumang posibilidad. Sagot niya nang hindi tumitingin sa kanya, pinapanatili ang maskara ng ganap na katahimikan. Kalokohan ito. Hindi tayo pwedeng ikasal talaga. Boss kita. Hindi ko nga walang saysay ito. May saysay ito. Ganting sagot ni Julian. Sa wakas ay humarap sa kanya. O mas gusto mong magtapos sa bilangguan ang tatay mo dahil sa pagtatangkang patayin si Ryan kapag nahanap niya ito? Dahil maniwala ka sa akin, hahanapin niya ito. At kilala ang temperamento ni Mr. Reyes. Hindi maganda ang kahihinatnan noon. Sumulyap si Sofia sa kanyang ama na nakakuyom pa rin ang mga kamao. Ang muka ay nanginginig sa galit. Bumubulong ng mga banta habang nagdadial sa kanyang teleponyo. Tama si Julian. Ang tatay niya ay kayang-kayang sumakay sa unang flight papuntang Macau, hanapin si Ryan, at gumawa ng kalokohan na pagsisisihan niya habang buhay. Nasa ayos ang mga dokumento, anunsyo ng Wes, bagaman nag-aalangan pa rin ang tono. Ngunit kailangan ko kayong paalalahanan na ito ay isang legal na kasunduan. Kapag pumirma kayo, kayo ay legal na mag-asawa sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas. Sigurado pa kayong nais niyong ituloy? Tumingin si Julian kay Sofia. Naramdaman niya ang bigat ng tingin na yon, ang tahimik na tanong na dala nito. Pwede pa siyang umatras, humindi, harapin ang kahihiyan, hayaang umuwi ang lahat dala ang kanilang bersyon ng kwento. O pwede niyong gawin ito, itong ganap na kabaliwan na walang saysay. Ngunit, sa baluktot na paraan ay meron. Sigurado kami, sagot ni Sofia bago pa siya kumbinsihin ng utak niya ng iba. Dahan-dahang tumango ang huwes. Sige, simulan na natin. Humarap siya sa mga bisita, tumikhim, at nagsalita sa profesional na boses. Mga binibini at Ginoo, sisimulan na natin ang seremonya sibil sa pagitan ni Binibining Sofia Reyes at Ginoong Julian Castillo. Hinihiling ko ang inyong katahimikan at respeto. Hindi tuluyang tumigil ang bulungan, ngunit humupa ito sa mas kontroladong antas. Nakataas pa rin ang mga cellphone. Ang mga mukha ay nagpapakita pa rin ng kawalan ng paniniwala, pero kahit paano ay hindi na sila nagsisigawan. Iniyan ni Julian si Sofia sa altar nang may sukat na mga hakbang. Ang kamay niya ay matatag sa likod nito. Isang protektibong kilos na nagpadala ng kilabot sa gulugod ni Sofia. Ayos ka lang? Tanong niya sa mahinang boses habang pumupwesto sila sa harap ng Wes. Hindi, sagot ni Sofia nang may brutal na katapatan. Walang maayos sa mga nangyayaring ito. Alam ko, pero palalabasin nating maayos. Sinimulan ng huwes ang standard protocol, nagbabasa ng mga artikulo mula sa family code sa isang monotone na boses.
Halos hindi maproseso ni Sofia ang mga salita. Umiikot pa rin ang isip niya, sinusubok ang intindihin kung paano siya napunta mula sa paghihintay kay Ryan patungo sa pagtayo sa altar kasama si Julian Castillo, ang boss niya, ang lalaking nakapalitan niya lang ng eksaktong 3 personal na pag-uusap sa loob ng 3 taon ng pagtatrabaho. Ikaw ba, Julian Castillo, ay tinatanggap si Sofia Reyes bilang iyong legal na asawa? Tanong ng US. Opo, sagot ni Julian nang walang pag-aalinlangan, nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Lumukso ang puso ni Sofia. Nangyayari ito. Totoong nangyayari ito. At ikaw ba, Sofia Reyes, ay tinatanggap si Julian Castillo bilang iyong legal na asawa? Ibinuka ni Sofia ang kanyang bibig. Bumara ang mga salita sa lalamunan niya. Naghihintay ang lahat. Nakatingin si Julian sa kanya nang may intensity na nagpaimposibleng umiiwas ng tingin. Nakakunot pa rin ang noo ng tatay niya. Umiiyak ng mas malakas ang nanay niya. Kinakagat ni Chloe ang mga kuko niya. Pinipigil ng mga bisita ang kanilang hininga. Opo, bulong niya sa wakas. At ang isang salitang yon ay lumabas na parang hatol. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas, Idinedeklara ko kayong mag-asawa. Anunsyo ng Wes. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Nagpanik si Sofia. Hindi nila pinlano yon. Well, wala naman silang pinlano sa lahat ng ito. Pero siguradong hindi nila napag-usapan ang paghahalikan. Siguro nabasa ni Julian ang takot sa mukha niya dahil yumuko siya ng bahagya. Idinampi ang mga labi sa labi niya sa isang kontak na napakabilis at napakalinis na halos hindi matatawag na halik. Pero sapat na yon para magpakawala ng bagyo ng palakpakan, sipol, sigawan at mga flash ng kamera. Tapos na, bulong ni Julian sa tainga niya. Ngayon, ngumiti ka at huminga. Tapos na ang pinakamalala. Pero habang humaharap sila sa mga bisita, magkahawak ang kamay at may pilit na ngiti sa mga muka. Hindi maiwasan ni Sofia na isipin na nagsisimula pa lang ang pinakamalala. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw na parang malayong kulog habang sinusubukan ni Sofia na iproseso ang katatapos lang niyang gawin. Kasal na. Ikinasal siya kay Julian Castillo, ang boss niya. Ang lalaking 3 oras pa lang ang nakararaan ay halos hindi niya kilala sa labas ng mga executive meetings at corporate emails. Ang kamay nito ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa kanya. Inaangkla siya sa isang realidad na parang panaginip. Congratulations, anak! Ang ina ni Sofia ay lumapit ng paika-ika. Pinapahira ng kumalat na maskara gamit ang basang tissue. Welcome sa pamilya. Ako, hindi namin alam na kayo ni Sofia ay... Basag ang boses niya bago matapos ang pangungusap. Yumuko si Julian bilang paggalang, binitawan ng kamay ni Sofia ng sapat lang para bigyan si Patricia Reyes ng mabilis na yakap. Ikinalulungkot ko po ang kalituhan, ma'am. Mabilis po ang mga pangyayari sa pagitan namin. Hindi po namin intensyong magdulot ng gulo. Gulo? Lumitaw si Gerardo Reyes sa likod ng kanyang asawa. Pula pa rin ang mukha. Pero ang galit niya ay naging pagkalito na ngayon. Iho, may utang kang paliwanag sa akin. Ang anak ko ay engaged sa ibang lalaki 5 minuto ang nakaraan. At ngayon ay lumalabas na. Dad, please! Singit ni Sofia. Nararamdaman ng panic na umaakyat sa lalamunan niya. Huwag na yun. May 200 tao na naghihintay. Pwede tayong mag-usap mamaya. Tumingin ang ama niya sa kanya na parang isang estrangero. At siguro nga, ang Sofia na kilala niya ay hinding-hindi gagawa ng ganito. Hinding-hindi gagawa ng desisyong padalos-dalos, hindi rasyonal at ganap na labas sa kanyang karakter. Pero ang Sofia na yon ay hindi iniwan sa kanyang kasal sa harap ng buong pamilya at mga kaibigan. Tama ang ama mo na humingi ng mga sagot, mahinahong singit ni Julian, at ibibigay ko yon sa kanya. Pero gaya ng sabi ni Sofia,
na yon ay kailangan nating asikasuhin ng mga bisita. Naglaan sila ng oras at pagod para makapunta dito. Kabastusan po kung hindi natin sila pasasalamatan sa kanilang presensya. Ang malamig at rasanabing lohika ni Julian ay nagpatigil sa anumang argumento. Ikinuyong ni Gerardo ang kanyang pang-a. Tumangunang mabilis at naglakad palayo, bumubulong ng kung anong hindi maintindihan. Tumingin si Patricia Reyes sa kanilang dalawa na may luha ang mga mata bago sumunod sa asawa. Pinakawalan ni Sofia ang hininang. Hindi niya alam na pinipigil niya pala. "Huminga ka!" bulong ni Julian nang hindi tumitingin sa kanya. Pinapanatili ang magalang na ngiti habang tumatango sa mga bisitang nagsisimulang lumapit. "Panatilihin mo ang composure mo. Ilang oras na lang at tapos na ito." "At pagkatapos ano?" Gigil na bulong ni Sofia. Pilit na namumingiti habang dumadaan si Tita Carol na may mapaghinalang tingin. "Pagkatapos, ayusin natin. Pero ngayon, kailangan mang umarte na parang ito mismo ang gusto mo." Dumating si Chloe na tumatakbo. Ang heels ay tumutunog sa marble floor. "Soph, anong demonyo ang nangyari? Pinakasalan mo ang boss mo? Nababalo ka na ba?" "Siguro," pagamin ni Sofia. Nararamdaman ang hysteria na nagbabantang sumabog mula sa dibdib niya. "Pero tapos na, Chloe. Pumirma ako. Sinabi ko, opo, tapos na." "Ikaw siguro si Chloe," singit ni Julian. Iniabot ang libreng kamay kay Chloe. "Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Lagi kang kinukwento ni Sofia." Kinamayan siya ni Chloe ng may pag-aalinlangan. Pinag-aaralan siya na parang isang puzzle na kailangang lutasin. "Wala akong maalala na binanggit ni Sofia tungkol sa inyong dalawa. Kahit minsan, mas gusto naming panatilihing pribado." Sagot ni Julian nang walang kare-reaksyon. Dahil sa profesional na sitwasyon, yun ang pinakamakatuwirang gawin. Makatuwiran? Kasi ang magpakasal ng biglaan sa gitna ng isang sakuna ay napakamakatuwiran. "Chloe, please," pakiusap ni Sofia. "Huwag na yon." Tumingin ang kaibigan niya sa kanya na may halong pag-aalala at inis bago bumuntong hininga. "Sige, pero mag-uusap tayo ng mahaba pagkatapos nito. Maliwanag?" Nagpasalamat si Sofia na kahit paano ay hindi na gumawa ng karagdagang eksena si Chloe. Lumapit ang event coordinator, bit-bit ang kanyang clipboard. Mukhang mas nakahinga ng maluwag kaysa noong nakaraang 20 minuto. "Mr. and Mrs. Castillo, itutuloy na po ba natin ang reception? Handa na po ang banquet. Naghihintay ng instructions ang orchestra at nagsisimula ng magtanong ang mga bisita tungkol sa toast." Tumingin si Julian sa kanyang relo, isang Patek Philippe na malamang ay mas mahal pa sa kotse ni Sofia. "Sige, tuloy ang plano." "Perfect! Kung ganon, sumama po kayo sa akin sa main ballroom." Ang sumunod na 30 minuto ay malabo dahil sa dami ng nakanghiting muka, pilit na pagbate at kuryosong mga tingin. Nakipagkamay si Sofia sa mas maraming tao kaysa sa bilang, nakatanggap ng mga yakap mula sa mga kamag-anak na halos hindi niya kilala at numumiti hanggang sa sumakit ang kanyang pisngi. Gumagalaw si Julian sa tabi niya ng may sanay na kadalian. Sinasagot ang mga tanong gamit ang eleganteng pag-iwas, inililihis ang mga hindi komportableng usapan patungo sa mas ligtas na mga paksa. "Ang gwapo ng asawa mo," bulong ng isang malayong pinsan sa tainga niya. "At halatang mayaman. Tingnan mo lang yung suit niya, yung sapatos. Yung relo na yan, presyo na siguro ng bahay at lupa ko." "Oo," otomatikong sagot ni Sofia. Hindi alam kung ano pa ang sasabihin. "So, paano kayo nagkakilala? Kasi kahapon lang sinabi mo sa akin na ikakasal ka kay Ryan at na yun ay..." "Complicated," singit ni Sofia. "Excuse me, parang tinatawag ako ni Mommy." Tumakas siya bago pa makapagtanong ng marami ang pinsan niya. Pansamantalang nagtago sa tabi ng isa sa mga haliging pinalamutian ng mga garland ng puting bulaklak, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Ang corset ay pinipiga pa rin ng kanyang tadyang. Ang belo ay parang isang tonelada ang bigat sa kanyang ulo. Ang kanyang high heels ay pinapatay ang kanyang mga paa. At ang pinakamasama sa lahat
ay ang palaging pakiramdam na umaarte siya sa isang dula kung saan walang nagbigay sa kanya ng script. Ayos ka lang? Nagulat siya sa boses ni Julian. Hindi niya narinig ang paglapit nito. Inalok siya nito ng isang baso ng champagne na tinanggap niya ng nanginginig na mga kamay. Hindi, pagamin niya, uminom ng mahabang lagok na gumuhit sa lalamunan niya. Hindi ako ayos. Walang maayos sa mga nangyayaring ito. Alam ko, pero mas magaling mong nadadala ito kaysa sa inaakala mo. Magaling? Julian, kakapakasal ko lang sa'yo. Hindi ko nga alam kung anong favorite color mo. Hindi ko alam kung may mga kapatid ka. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Wala akong alam sa'yo maliban sa isa kang henyo sa arkitektura. At ayaw na ayaw mo sa decaf na kape. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Julian. Navy blue. May kapatid akong babae na nakatira sa Barcelona. Nakatira ako sa isang penthouse sa Rockwell. At tama ako na ayaw ng decaf dahil ito ay isang kalapastanganan sa kalikasan. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Sofia ang isang hysterical na tawa na bumubula sa kanyang dibdib. Baliw ito. Sobra. Sumasang-ayon ako, sabi ni Julian. Pero ito ay kabaliwan na may solusyon. Makinig ka, alam kong mabigat ito. Alam kong hindi mo ako kilala. Pero ipinapangako ko sa iyo na aayusin natin ito. Kailangan lang nating tawirin ang araw na ito. Hayaan nating umuwi ang mga tao ng payapa. At bukas, uupo tayo at mag-uusap ng mahinahon tungkol sa susunod na hakbang. At anong susunod? Tanong ni Sofia, direktang tumitingin sa kanya. Isang mabilisang annulment? Magpapanggap ng ilang panahon? Ano ba talagang plano mo noong nagdesisyon kang gawin ito? Pinag-aralan siya ni Julian sa katahimikan sa isang sandaling parang walang katapusan. May kung ano sa mga mata niya na hindi mabasa ni Sofia. Isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng awa o pakiramdam ng tungkulin. Kahit anong kailangan mong mangyari, sa wakas ay sagot niya. Ginawa ko ito para sa iyo, Sofia. Hindi dahil sa obligasyon, hindi dahil sa awa, dahil... Ang bagong kasal para sa toast. Anunsyo ng coordinator ng may labis na sigla, pinuputol ang anumang sasabihin pa sana ni Julian. Gustong sumigaw ni Sofia na maghintay muna siya, na kailangan niyang marinig ang dulo ng pangungusap na iyon. Ngunit ginagabayan na sila patungo sa gitna ng ballroom kung saan dalawang kristal na baso ang naghihintay sa kanila sa isang pinalamutiyang mesa. Nagsimulang tumugtog ang orkestra ng isang romantikong melodya. Bumuo ng bilog ang mga bisita sa paligid nila. Itinaas muli ang mga telepono. Kinukunan ang bawat anggulo. Kinuha ni Julian ang kanyang baso at itinaas ito. Tumingin muna sa mga bisita bago humarap kay Sofia. Gusto kong pasalamatan ang lahat sa pagpunta dito ngayon. Alam kong naging kakaiba ang mga pangyayari. Ngunit ang buhay ay bihirang sumunod sa mga planong ginagawa natin. Minsan ginugulat tayo nito. Minsan ibinibigay nito sa atin ang eksaktong kailangan natin sa panahong hindi natin inaasahan. Huminto siya at ang mga mata niya ay nagtama sa mga mata ni Sofia nang may intensity na nagpatigil ng hininga nito. Sofia, mula noong unang araw na pumasok ka sa kumpanya, alam kong iba ka. Ang dedikasyon mo, ang talino mo, ang kakayahan mong lumutas ng mga problema na hindi nakikita ng iba. Pero higit pa doon, ang kabutihan mo, ang paraan ng pagtrato mo sa bawat tao ng may respeto, anuman ang posisyon nila, hindi iyon natuturo. Iyan ay kung sino ka talaga. Naramdaman ni Sofia na namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ito mga walang laman na salita. Sinabi ito ni Julian nang may paninindigan na parang totoo. Hindi ko alam kung ano ang hawak ng hinaharap para sa atin, patuloy niya. Walang nakakaalam. Pero alam kong gusto ko itong harapin kasama ka. Kaya para sa atin, para sa hindi inaasahan, para sa hindi perpekto, at para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na tumalon at maniwala kapag nawawala ang lupa
sa ilalim ng ating mga paa. Sumabog ang palakpakan. Naghiyawan ang mga bisita. May sumigaw, "Kiss! Kiss!" At maya-maya ang buong kwarto ay sumisigaw na ng parehong bagay. Tinaas ni Julian ang isang kilay sa isang tahimik na tanong. Tumango ng bahagya si Sofia. Inihahanda ang sarili para sa isa pang mabilis na dampi ng labi tulad sa altar. Ngunit nang magtagpo ang mga labi ni Julian sa kanya, sa pagkakataong ito, hindi ito mabilis o paimbabaw. Ito ay mabagal, sinadya, at nakakaupos. Ang isang kamay nito ay dumulas sa kanyang baywang. Hinihila siya palapit. Ang isa naman ay humawak sa kanyang muka nang may lambing na kabaligtaran ng tindi ng halik. Naramdaman ni Sofia na natutunaw ang mundo sa gilid. Ang ingay ay naging malayong ugong. Bawat nerve ending sa katawan niya ay nabubuhay sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nang sa wakas ay maghiwalay sila. Pareho silang hinihingal. Nagwala ang mga bisita sa sipol at palakpakan. Ngunit halos hindi sila marinig ni Sofia. Tanging kay Julian lang siya nakatingin. Sa madilim na mga matang iyon, na ngayon ay nagniningning ng isang bagay na siguradong hindi pag-arte. Ano yon? Bulong niya, hilo pa rin. Nakaka-convincing performance, sagot ni Julian, pero apektado ang boses niya. Hindi yun performance. Hindi. Pagamin niya pagkalipas ng isang sandali. Hindi nga. Bago pa maproseso ni Sofia ang pagamin na yon, nagsimulang tumugtog ang orchestra para sa first dance ng mag-asawa. Dinala siya ni Julian sa gitna ng dance floor. Matatag ang kamay sa likod niya. Tumabi ang mga bisita. Bumubuo ng bilog. Nanonood habang nagsisimula silang gumalaw sa ritmo ng musika. Marunong ka bang sumayaw? Tanong ni Sofia. Ramdam ang bawat pulgada kung saan nadidikit ang mga katawan nila. May mandatory classes ako nung college, sagot ni Julian. Architecture at ballroom dancing. Kakaibang kombinasyon, alam ko. Kakaiba pero kapakipakinabang para sa mga sandaling tulad nito. Mga sandaling tulad ng bigla ang pagpapakasal sa boss mo. Oo, siguradong isang bagay na dapat isama sa kurikulum ng universidad. Tumawa si Sofia, isang tunay na tawa na ikinagulat niya mismo. May sense of humor ka pala. Hindi ko alam yon. Maraming bagay kang hindi alam tungkol sa akin. Bulong ni Julian, piniikot siya ng may grasya. Pero magkakaroon ka ng oras para alamin. Gaano karaming oras eksakto? Kasi hindi ito pwedeng tumagal habang buhay. Sa huli, may makakahalata na, "Shh!" putol niya. Hinihila siya ng mas malapit. "Huwag mong isipin yan, Mayon. Sumayaw ka lang kasama ko. Para lang sa kantang ito, kalimutan mo muna ang lahat." At ginawa ni Sofia. Hinayaan niyang ipikit ang kanyang mga mata, isandal ang ulo sa balikat ni Julian, at hayaang balutin sila ng musika. Hinayaan niyang kalimutan na 4 na oras ang nakararaan ay naghihintay siya para sa ibang lalaki. Kalimutan na ito ay isang palabas na ipinanganak sa desperasyon. Kalimutan na sa isang punto ay kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng padalos-dalos na desisyong ito. Para sa isang kantang yon, para sa 3 minuto at 40 segundong yon, hinayaan niyang magpanggap na totoo ito. Bumagsak na ang gabi sa Makati nang sa wakas ay umalis ang huling bisita. Pinanood ni Sofia ang mga ilaw ng sasakyan na nawawala mula sa parking lot ng hotel sa pamamagitan ng isa sa mga bintana ng ballroom. Alam na ang sandaling ipinagpapaliban niya ng 6 na oras ay dumating na. Wala nang mga pag-arte na dapat panatilihin. Wala nang pilit na ngiti o mababaw na usapan. Siya na lang at si Julian. At isang realidad na pareho nilang hindi alam kung paano harapin. Gusto mo bang tawagan ko ang pamilya mo? Ang boses ni Julian ang bumasag sa katahimikan mula sa kung saan sa likuran niya. Umalis ang daddy mo nang medyo galit. Baka dapat nating linawin ang mga bagay sa kanila ngayong gabi. Umiling si Sofia nang hindi lumilingon.
Hindi, wag ngayong gabi. Wala na akong lakas para sa anumang komprontasyon ngayon. Lumapit ang mga yabag ni Julian hanggang sa makita niya ang refleksyon nito sa salamin ng bintana. Nakatayo, wala pang 1 metro ang layo. Inalis na nito ang kanyang barong at pinaluwag ang undershirt. Ang manggas ng kanyang puting kamisyeta ay nakatupi. Nagpapakita ng mga braso na may kulay at nakakagulat na matipuno para sa isang taong halos buong oras ay nasa likod ng desk. Umiwas ng tingin si Sofia sa imahe. Nakakaramdam ng hindi komportableng init na umaakyat sa kanyang leeg. Pinyabook ko ang bridal suite, sabi ni Julian. Nagpumilit ang event coordinator. Kasama daw sa package na binayaran ng daddy mo. Ang bridal suite? Siyempre, dahil yun mismo ang kailangan ng sakunang ito. Ang magbahagi ng isang romantikong kwarto kasama ang lalaking technical na asawa niya pero halos estranjero pa rin. Pwede akong kumuha ng ibang kwarto kung mas gusto mo. Mabilis na dagdag ni Julian na parang nabasa ang kanyang pagkailang. Sa katunayan, baka yun ang pinakamabuti. Ayoko makaramdam ka ng pressure. Hindi, Putol ni Sofia, nagugulat sa sarili. Sapat na ang eksenang ginawa natin para sa isang araw. Kung may makakita sa atin na staff na natutulog ng hiwalay sa gabi ng kasal natin, kakalat yan sa buong hotel bago mo gumaga. Dahan-dahang tumango si Julian. So, share tayo sa suite. Pwede akong matulog sa sofa. Julian, nasa 6 na piye at 2 pulgada ka yata. Hindi ka kasya sa kahit anong sofa. Natulog na ako sa mas malalang lugar sa mga construction site. Magiging ayos lang ako. Ang tensyon sa pagitan nila ay damang-dama. Parang isang banat na kable ng kuryente na malapit ng maputol. Sa wakas ay humarap si Sofia sa kanya. Nakakrus ang mga braso sa dibdib. Ang wedding dress ay biglang naging katawa-tawa. Isang magarbong costume para sa isang pantasya na hindi naman umiral. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Kailangang marinig ang sagot na naudlot kanina. At huwag mong sabihing dahil sa awa o tungkulin. Walang nagpapakasal sa isang tao dahil sa mga dahilang yun. Tumingin si Julian sa kanya ng matagal. Ang madilim na mga mata ay sinusuyod ang mukha niya na parang naghahanap ng tamang mga salita sa wikang hindi niya gaanong gamay. Sa wakas ay bumuntong hininga siya. Pinadaan ng kamay sa kanyang buhok na maayos ang estilo. Ginulo ito sa unang pagkakataon sa buong araw. Dahil hindi ko kayang tumayo lang doon at panuurin silang ururakin ka. Pagamin niya. Narinig ko ang sinasabi nila. Ang mga komento, ang tawanan, ang kuryosidad, at nakita ko ang mukha mo noong lumabas ka sa kwartong yun. Nakita-kitang sinusubukang magpakatatag habang ang mundo mo ay gumuguho at hindi ko lang kaya. Pero hindi niya ni pinapaliwanag kung bakit ka nagdesisyon na pakasalan ako. Pwede ka namang gumawa ng 1,000 ibang bagay. Pwede mo akong ilabas doon, i-cancel ang lahat, tulungan akong tumakas. Hindi ko kailangang pakasalan ka. Pagtatapos ni Julian para sa kanya. Tama ka, hindi ko kailangan. Pero sa sandaling yun, parang yun lang ang tanging solusyon na lumutas sa lahat ng problema ng sabay-sabay. Ang tatay mo ay gagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya. Ang pamilya mo ay gugugol ng ilang linggo, baka buwan, sa pagproseso ng kahihiyan. Ang mga bisita ay aalis dala ang kwentong susundan ka ng ilang taon. At ikaw, sisisihin mo ang sarili mo sa lahat ng ito, gayong wala namang kasalanan sa'yo. Naramdaman ni Sofia ang mga luhang. Kanina pa niya pinipigil na sa wakas ay umapaw. Sinubukan niyang pahiran ng mga ito ng mabilis, ngunit nakalapit na si Julian, nag-aalok ng panyo mula sa bulsa nito. Huwag kang umiyak, bulong niya na may lambing na hindi pa narinig ni Sofia mula sa kanya. Sapat na ang iniyak mo para sa lalaking hindi karapat-dapat. So, ano na ngayon? Tanong ni Sofia, basag ang boses. Anong gagawin natin sa kasal na ito? Magpapaanol ba tayo next week? Magpapanggap ba tayo sandali? Magtatrabaho ba tayo ng magkasama na parang walang nangyari? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pagamin ni Julian. Wala akong plano lampas sa araw na ito.
Alam ko lang na kailangan kitang tulungan sa sandaling yon. Napakadadakilan yan sa parte mo. Pero ang kasal ay hindi gumagana sa kadakilaan. Gumagana ito sa pagmamahal. Suhestiyon ni Sofia, at may kung ano sa tono niya na nagpatingin kay Julian sa kanya ng masinsinan. Oo, pagmamahal. At hindi natin mahal ang isa't isa. Halos hindi nga natin kilala ang isa't isa. Humakbang pa si Julian palapit. Isinasarang distansya sa pagitan nila sa ilang pulgada na lang. Kinailangan tumingala ni Sofia para mapanatili ang eye contact, aware sa bawat paghinga, bawat bumibilis na tibok ng kanyang puso. Gusto mo bang malaman ang isang sikreto? Tanong niya, ang boses ay halos bulong na lang. Yung halik sa dance floor, hindi yun pag-arte. At sa tingin ko, naramdaman mo rin yun. Ibinuka ni Sofia ang bibig para itanggi. Pero bumara ang mga salita sa lalamunan niya dahil tama siya. Naramdaman niya yon. Ang sandaling yon kung saan nawala ang lahat at silang dalawa lang ang gumagalaw sa musika. Konektado sa paraang walang lohikal na paliwanag. Wala nang ibig sabihin, sa wakas ay nasabi niya. Adrenaline lang yon, init ng sandali. Chemistry yon, suhestyo ni Julian. At ang bahagyang ngiti na gumuhit sa mga labi nito ay nagpabaligtad sa sikmura ni Sofia. Dahil yun, Sofia, chemistry. At hindi mo mapapeke yon. Hindi mo yan magagawa. Either meron o wala. Baliw ka ba? Bulong niya, humahakbang paatras. Baliw ito. 12 oras ang nakararaan. Boss lang kita. Nayon, asawa na kita at nagsasalita ka tungkol sa chemistry at natatakot ka. Putol ni Julian. Naintindihan ko. Ako rin. Pero hindi niyan binabago ang katotohanan na mayroon dito. Isang bagay na nagkakahalagang tuklasin. Tuklasin? Nagpakawala si Sofia ng isang hysterical na tawa. Julian, hindi tayo mga teenager na nag-eeksperimento sa first love. Tayo ay dalawang matanda na gumawa ng padalos-dalos na desisyon at ngayon ay kailangang harapin ang mga kahinatnan. Tama ka, pagsang-ayon niya. Matatanda na tayo, kaya umakto tayo ng ganoon. Mag-usap tayo ng tapat kung ano ang gusto natin. At ano bang gusto mo? Ang tanong ay nakabitin sa pagitan nila parang bumbang hindi pa sumasabog. Tumingin si Julian sa kanya ng may intensity na nagpa-imposibleng umiwas ng tingin. Ang mga matang iyon na tila nakikita ang lampas sa mga depensang maingat na itinayo ni Sofia buong araw. Gusto kong bigyan ka ng oras. Sa wakas ay sagot niya. Oras para iproseso ang nangyari kay Ryan. Oras para makilala ako ng higit pa sa relasyong boss-empleyado. Oras para magdesisyon kung ano ang gusto mong gawin sa kasal na ito nang walang pressure o expectations. At habang nangyayari yun, mabubuhay tayo. Ipagpapatuloy natin ang buhay natin. Wala akong hihilingin sa'yo. Hindi ko ipipilit na maging isang bagay ito na hindi ka pa handa. Pero hindi rin ako magpapanggap na hindi ko nararamdaman ang nararamdaman ko. Naramdaman ni Sofia na bumibilis ang tibok ng puso niya ng mapanganib. At ano ba ang nararamdaman mo? Humakbang pa si Julian palapit sa kanya. Sobrang lapit na ngayon na nararamdaman na ni Sofia ang init na nanggagaling sa katawan nito. Naamoy niya ang banayad na amoy ng pabango nito na humalo sa isang bagay na mas personal, mas panlalaki. Nararamdaman ko na nang halik na yon ang pinakatotoong bagay na nangyari sa akin sa loob ng maraming taon, bulong niya. Nararamdaman ko na kapag nakikita-kita tuwing umaga sa opisina, gumaganda agad ang araw ko. Nararamdaman ko na ang makilala ang tunay mong tawa, yung pinapakawalan mo kapag akala mo walang nakikinig, ay isang bagay na gusto kong maranasan araw-araw. At nararamdaman ko na ang ginawa ko ngayon ay hindi lang para iligtas ka sa kahihiyan. Dahil din, hindi ko matiis ang ideya na may ibang lalaking mananakit sa'yo. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi.
Naririnig ni Sofia ang sarili niyang paputol-putol na paghinga. Nararamdaman niya kung paano ang bawat salita ni Julian ay bumabaon sa kung saan sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Sa isang lugar na pinanatili niyang nakakandado nitong mga nakaraang buwan kay Ryan. Hindi ko maproseso ito ngayon, bulong niya sa wakas. Masyadong marami. Lahat ay masyadong marami. Alam ko, humakbang paatras si Julian, binibigyan siya ng espasyo. Kaya ang suhestiyon ko, ngayong gabi ay magpahinga lang tayo. Bukas, kapag mas malino na ang isip, pwede na nating simulang ayusin ang lahat ng ito. Tumango si Sofia, nagpapasalamat sa pansamantalang tigil putukan. Naglakad si Julian papunta sa pinto, kung saan iniwan ng event coordinator ang kanilang mga maleta bago umalis. Kinuha niya ang kay Sofia at inilagay malapit sa banyo. Maligo ka, magbihis, magpaka-komportable. Maghihintay ako dito. Julian? Pinigil siya ni Sofia nung nasa seradura na ng pinto ang kamay nito. Salamat sa lahat, sa araw na ito, sa pagligtas sa akin. Lumingon siya at ang ngiting ibinigay niya ay tunay, mainit, ganap na naiiba sa mga profesional na ekspresyon na nakita ni Sofia sa loob ng 3 taon sa opisina. Hindi kita iniligtas, Sofia. Ipinaalala ko lang sa iyo na sapat ang lakas mo para iligtas ang sarili mo. Nang sumara ang pinto sa likod niya, napaupo si Sofia sa gilid ng king-sized bed na natatakpan ng mga petals ng rosas. Kumuha siya ng isang petal, dinadama ang malambot at marupok na tekstura nito. Ang buong suite ay pinalamutian para sa isang romantikong gabi na dapat ay pagsasaluhan nila ni Ryan. Mga kandilang mabanggo, champagne, mga tsokolating hugis puso sa mga unan. Ngunit si Ryan ay nasa Macau. Malamang ay lasing sa kung saang bar, ipinagdiriwang ang kanyang matagumpay na pantakas. At siya ay narito, kasal sa isang lalaking kakaminlang na may nararamdaman para sa kanya. Isang lalaking mas kilala siya kaysa sa inaakala niya. Isang lalaking isinugal ang lahat para protektahan siya mula sa pinakamalaking kahihiyan ng buhay niya. Tumingin si Sofia sa refleksyon niya sa salamin ng tokador. Ang makeup niya ay kumalat, magulo ang buhok, lukot ang damit. Mukha siyang eksaktong nararamdaman niya. Wasak at binuo ng sabay, parang isang bagay na nabasag at pinagdikit muli gamit ang isang naiba, mas matibay at mas matatag na material. Dahan-dahan niyang ibinaba ang zipper ng wedding dress, hinahayaan itong mahulog sa sahig sa isang tambak ng lace at satin. Tinitigan niya ito ng matagal bago sipain papunta sa isang sulok. Bukas, kailangan niyang harapin ang mga paliwanag, ang mga kahihinatnan, ang lahat ng desisyong ginawa niya ngayong araw. Bukas, kailangan niyang harapin ang pamilya niya, kausapin si Julian tungkol sa mga susunod na hakbang, intindihin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Pero ngayong gabi, gusto lang niyang ipikit ang mga mata at magpanggap kahit ilang oras lang na may saysay ang mundo. Ang mainit na tubig mula sa shower ay tumama sa likod ni Sofia na may pressure na halos masakit, ngunit yun mismo ang kailangan niya. Hinayaan niyang punuin ng singaw ang marble bathroom habang sinusubok ang iproseso ang huling 12 oras ng kanyang buhay. 12 oras. Yun lang ang kinailangan para ganap na baligtarin ang mundo niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, isinandal ang mga kamay sa malamig na tiles, at hinayaang bumaha sa isip niya ang mga pangyayari sa araw na yon nang walang filter. Ang pag-iwan sa kanya ni Ryan, ang malulupit na bulungan ng mga bisita, ang paglitaw ni Julian na parang imposibleng aparisyon, ang halik sa altar, ang toast, ang sayaw, at ang pag-uusap na yon sa suite. Ang mga salitang nagsinde ng kung ano sa dibdib niya na hindi niya alam kung paano pangalanan. Nararamdaman ko na
na ang halik na yon ang pinakatotoong bagay na nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Ang mga salita ni Julian ay umalingaw sa ulo niya. Paanong posible na ang isang lalaking halos hindi niya kilala ay nasabi ang eksaktong kailangan niyang marinig? At bakit ganito ang reaksyon ng katawan niya sa tuwing lumalapit ito? Boss niya ito, Diyos ko. Ang gwapo, matalino, at matagumpay niyang boss na tila pinapanood pala siya sa loob ng 3 taon nang hindi niya namamalayan. Pinatay ni Sofia ang shower at lumabas. Binalot ang sarili sa isang malambot na puting tuwalya. Tiningnan niya ang kanyang maleta. Mental na nagpapasalamat kay Chloe sa pag-iimpake ng iba, bukod sa katawa-tawang lingerie set na binili niya para sa kanyang honeymoon. Nakahanap siya ng isang pares ng komportabling cotton pajamas. Walang halong seduksyon, perpekto para sa awkward na sitwasyon na kinalalagyan niya. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Julian na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa mga ilaw ng BGC. Nagpalit na ito ng gray t-shirt at sweatpants. Kung wala ang formal na suit, mukha siyang mas bata, mas madaling lapitan, hindi ganong mukhang milyonaryong arkitekto, at mas mukhang isang normal na lalaki na humaharap sa isang pambihirang sitwasyon. Gumaan ba ang pakiramdam mo? Tanong niya nang hindi lumilingon, na parang naramdaman ang presensya niya. Mas malinis, at least, sagot ni Sofia. Pinapadaan ang kamay sa kanyang basang buhok. Hindi ko sigurado kung gumaan ang tamang salita. Sa wakas ay humarap si Julian at napansin ni Sofia ang mga linya ng pagod sa paligid ng mga mata nito. Mahabang araw ito para sa kanilang dalawa. Itinuro niya ang room service na pina-order niya habang nasa shower si Sofia. 2 plato ng pasta, salad, tinapay, at isang bote ng red wine. Naisip kong baka gutom ka na. Wala kang kinain sa reception. Naramdaman ni Sofia na kumalam ang sikmura niya bilang sagot. Tama siya. Masyado siyang naging abala sa paging-iti at pag-arte, kaya wala siyang nakain kahit isang subo mula pa noong agahan, na ngayon ay parang isang buong buhay na ang nakalipas. Salamat! Bulong niya. Umupo sa isa sa mga armchair malapit sa mesa. Hindi mo kailangan gawin ito. Siyempre, kailangan. Umupo si Julian sa tapat niya. Nagsasalin ng wine sa 2 baso. Kailangan mong kumain at kailangan ko ring iproseso ang lahat ng ito nang may laman ang tiyan. Kumain sila ng tahimik sa unang ilang minuto. Isang katahimikan na nakakagulat na hindi nakakailang. Para itong mapayapa, na parang matapos nilang tawirin ang gyera ng araw na yon ng magkasama, nakuha nila ang karapatang manatili sa espasyo ng isa't isa nang hindi kailangang punuin ng salita ang bawat segundo. Anong sasabihin mo sa pamilya mo bukas? Tanong ni Julian sa wakas. Ibinababa ang kanyang tinidor. Halos magdemand ng paliwanag ang daddy mo. Bumuntong hininga si Sofia. Uminom ng mahabang lagok ng wine. Ang totoo siguro. O kahit isang bersyon nito, na iniwan ako ni Ryan, na tinulungan mo ako, na naging komplikado ang mga bagay at... Kinakain siya ng tanong na ito simula noong pumirma siya sa marriage contract. Ewan ko, paano natin i-handle to? Hindi tayo pwedeng basta magtrabaho ng magkasama na parang walang nangyari. Malalaman ng buong opisina. Malamang alam na nila, punto ni Julian. Mabilis ang social media. Pagdating ng umaga, lahat sa opisina ay nakakita na ng kahit 3 magkakaibang bersyon ng nangyari ngayon. Naramdaman ni Sofia na nasusuka siya. Hindi niya naisip yon. Ang mga katrabaho niya, ang mga kliyente, ang mga suppliers, malalaman nilang lahat na pinakasalan niya ang boss niya sa parehong araw na iniwan siya ng fiancé niya. Ang espekulasyon ay magiging walang awa. Hey! Ang boses ni Julian ang humila sa kanya mula sa spiral ng panic. Tumingin ka sa akin. Sumunod siya, sinalubong ang madilim na mga mata na nag-aaral sa kanya ng may tunay na pag-aalala. Ayusin natin ito na magkasama, patuloy niya. Kung may sasabihin man ng kahit sino,
pwede nilang sabihin sa mukha ko. At kung may sinumang mantangkang bastusin ka, mananagot sila sa akin. Naiintindihan mo? Ang bangis ng pagiging protektibo sa boses niya ay gumising ng kung ano sa dibdib ni Sofia. Hindi siya kailanman ipinagtanggol ni Ryan ng ganon. Hindi siya kailanman ipinaglaban nito. Siya palagi ang taga-ayos. Tagahingi ng tawad para sa mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Tagagawa ng paraan. Bakit mo ginagawa ito? Mahina niyang tanong. Bakit sobra kang nagmamalasakit? Ibinaba ni Julian ang kanyang baso at humilig pasulong. Pinapaikli ang distansya sa pagitan nila. Dahil sa loob ng 3 taon, pinanood kitang ibigay ang lahat mo sa kumpanyang yun. Pinanood kitang pumasok ng maaga, umuwi ng gabi, lumutas ng mga problema na hindi mo namang responsibilidad. Pinanood kitang ngumiti kahit alam kong pagod ka o naiinis. At nakita ko rin kayo ni Ryan. Kumurap si Sofia, nagulat. Ano? Sa tuwing pumupunta siya sa opisina para sunduin ka, nakikita ko kung paano kanya kausapin, na parang personal assistant kanya imbes na partner. Na parang ang mga achievements mo ay hindi kasing halaga ng sa kanya. At nakita ko kung paano mo pinaliit ang sarili mo sa tuwing nasa paligid siya. Na parang kailangan mong kumain ng mas kaunting espasyo para mas makapagningning siya. Ang mga salita ay tumama kay Sofia para mga suntok dahil totoo ang mga ito. Bawat isa ay totoo. At ang katotohanan na napansin niyo ni Julian, samantalang siya mismo ay nagsisimula pa lang, aminin ito ay nakakadurog. Mahal ko siya, bulong niya. Kahit ang mga salita ay tunog, hungkagmaging sa kanya. Mahal mo ba siya? Or mahal mo ang ideya kung ano ang dapat na maging kayo? Malumanay na tanong ni Julian. Dahil mula sa labas, Sofia, hindi yan mukhang pag-ibig. Mukha yung nakasanayan. Mukha yung takot na mag-isa. Mukhang nagkitiis ka sa mas mababa kaysa sa nararapat sa'yo dahil mas madali yun kaysa aminin na nasa maling lalaki ka. Naramdaman ni Sofia na nagbabadyang tumulo muli ang mga luha. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng kahihiyan o lungkot. Luha ito ng realisasyon. Nang sa wakas ay marinig ng malakas ang isinisigaw ng subconscious niya sa kanya ng ilang buwan. Pinaramdam niyang ang liit-liit ko. Pag-amin niya, ang mga salita ay lumabas sa basag na bulong. Paliit ng paliit. At hinayaan ko siya dahil natatakot ako na kapag humiling ako ng higit pa, mawawalan ako ng lahat. Tumayo si Julian mula sa kanyang upuan at lumuhod sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang kilos ay sobrang hindi inaasahan. Sobrang lambing na hindi napigilan ni Sofia na tumitig sa mga matang tumitingin sa kanya na parang isa siyang bagay na mahalaga. Isang bagay na karapat-dapat protektahan. Makinig ka sa akin ng mabuti, Sofia Reyes. Sabi niya nang may intensity na nagpatigil ng hininga niya. Hindi ka maliit. Ikaw ay napakahusay, matalino, at may kakayahan sa mga bagay na hindi man lang ma-imagine ng karamihan. At sinumang lalaki na hindi nakakakita niyan, na hindi ipinagdiriwang niyan bawat araw, ay hindi karapat-dapat sa kahit 1 segundo ng oras mo. Julian. At alam kong komplikado ito. Alam kong sumabog lang ang buhay mo at ang huling kailangan mo ay dagdag na pressure. Pero kailangan mo ring malaman na kapag tumitingin ako sa'yo, hindi ko nakikita ang isang executive assistant. Hindi empleyado ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang pambihirang babae na karapat-dapat mahalin kung ano siya mismo nang hindi kailangang paliitin ang sarili para lang makaramdam ng pagkalaki ang iba. Naramdaman ni Sofia na kumakalabog ang puso niya ng sobrang lakas na sigurado siyang naririnig ito ni Julian. Ang mga depensang maingat niyang pinapanatili buong gabi ay nagsimulang magkalamat, nagpapakita ng isang bagay na vulnerable at nakakatakot sa ilalim. Hindi ko alam kung paano gawin ito, pag-amin niya. Hindi ko alam kung paano maging asawa mo.
Hindi ko alam kung paano ka papasukin. Ako'y natatakot ako. Saan? Tanong niya nang mag-alinlangan siya. Na ito ay too good to be true. Na magigising ako bukas at malalaman kong naging mabait ka lang dahil naawa ka sa akin. Na kapag nakilala mo talaga ako, kapag nakita mo lahat ng kapintasan at insecurities ko, ma-realize mo na hindi ako worth it sa risk na kinuha mo. Binitawan ni Julian ang isa niyang kamay para haplusin ang pisingi niya gamit ang hinlalaki. Pinapahiran ang ligaw na luha. Gusto mo bang malaman kung anong nakikita ko kapag tumitingin ako sa'yo? Nakikita ko ang isang tao na nagpapakita araw-araw at ibinibigay ang lahat kahit walang nanunood. Nakikita ko ang isang tao na tinatrato ang cleaning staff ng may parehong respeto na ibinibigay niya sa mga bilyonaryong kliyente. Nakikita ko ang isang tao na nagstay hanggang 2:00 ng madaling araw para tulungan ng isang katrabaho sa project na hindi naman niya responsibilidad. Nakikita ko ang lakas na nakatago sa anyo ng kabutihan. Nakikita ko ang talino na may halong pagpapakumbaba. At nakikita ko ang mga insecurities at kapintasan dahil tao ka. Pero hindi niya nababawasan ang pagiging pambihira mo. Ginagawa ka nitong totoo. Hindi alam ni Sofia kung sino ang unang gumalaw. Siguro pareho sila sa parehong oras. Hinihila ng puwersang hindi mapangalanan ng kahit sino sa kanila. Ang alam lang niya ay biglang nasa labi na niya ang mga labi ni Julian at ang halik na ito ay hindi tulad ng iba. Hindi ito para sa audience. Hindi ito aktingan. Ito ay gutom at pangangailangan at isang bagay na mas mapanganib. Ang mga kamay ni Julian ay sumabunot ng marahan sa mamasa-masa niyang buhok. Hinihila siya palapit. Tumugon si Sofia ng may parehong tindi. Hinahayaan ang lahat ng sakit at kalituhan ng araw na iyon na maging ganito. Itong pisikal na koneksyon na mas may saysay kaysa sa anumang salita. Gumagalaw sila ng padaskol papunta sa kama. Muntik ng matisod sa coffee table, tumatawa sa mga labi ng isa't isa nang halos matumba sila. Inihiga siya ni Julian ng dahan-dahan sa kutson. Tinukod ang sarili sa ibabaw niya gamit ang mga braso sa magkabilang gilid ng ulo niya. Ang mga mata niya ay sinusuyod, ang mukha nito na may tahimik na tanong. Binibigyan siya ng espasyo para umatras kung kailangan niya. Sigurado ka ba? Tanong niya. Garalgal ang boses. Pwede tayong tumigil. Hindi mo kailangan gawin ng anumang bagay na ayaw mo. Tumingin si Sofia sa kanya. Sa lalaking ito na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan at binago ang lahat. Sa lalaking ito na nakikita siya, talagang nakikita siya, sa paraang hindi nagawa ng kahit sino. At gumawa siya ng desisyon. Sigurado ako, bulong niya. Hinihila ito pababa sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sigurado ako sa isang bagay. At nang magdikit ang kanilang mga katawan, nang bawat hawak ay nagsindi ng mga nerve endings na nakalimutan na ni Sofia na meron pala siya. Nang ang mga bulong ay naging ungol at ang mga haplos ay naging desperado, alam niyang tumawid na siya sa isang linya kung saan wala nang balikan. Hindi na ito isang wad na palabas. Hindi na pag-arte. Ito ay totoo, nahahawakan at nakauubos. At sa unang pagkakataon mula noong nagising siya kaninang umaga na naniniwalang pakakasalan niya si Ryan, naramdaman ni Sofia na nasa tamang lugar siya. Ang liwanag ng umaga ay tumagos sa mga kurtina ng suite nang magising si Sofia. Balot sa mga kumot na amoy Julian at init na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Natutulog si Julian sa tabi niya. Ang isang braso ay nakadantay ng protektibo sa kanyang baywang. Mukha itong mas bata habang natutulog. Ang mga linya ng tensyon ay lumambot. Ang mga labi ay bahagyang nakabuka sa ekspresyon ng ganap na kapayapaan. Hinayaan ni Sofia ang sarili na pagmasdan ito ng matagal.
pinoproseso ang laki ng nangyari. 24 na oras ang nakararaan, naghahanda siyang pakasalan si Ryan. Kumbinsidong ginagawa niya ang tamang desisyon. Ngayon ay narito siya. Hubad sa ilalim ng kumot kasama ang isang lalaking halos estrangjero sa kanya noon. At ngayon ay tila mas kilala siya kaysa sa kahit sino. Nag-vibrate ang telepono ni Julian sa nightstand. Binasag ang katahimikan ng umaga. Gumalaw siya ng bahagya. Hinigpitan ng hawak sa baywang ni Sofia bago'y minulat ang mga mata. Nang makita niyang nakatingin si Sofia sa kanya, isang mabagal at nakakawasak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Good morning!" Bulong niya. Ang boses ay paos pa dahil sa tulog. "Good morning!" sagot ni Sofia. Nararamdaman ang init na umaakyat sa kanyang pisingi habang naalala ang nakaraang gabi nang may perpektong linaw. Inabot ni Julian ang kanyang telepono. Kumunot ang noo sa screen. 32 messages. 15 missed calls. Magiging interesante ito. "Galing kanino?" "Sa pamilya mo, karamihan. May ilan din sa opisina. At mukhang nalaman ng ate ko sa Barcelona at humihingi ng agarang paliwanag." Umunggol si Sofia. Ibinaon ang mukha sa unan. "Ayokong harapin muna yan. Pwede bang dito na lang tayo habang buhay at magpanggap na hindi nag-e-exist ang labas ng mundo?" Tumawa si Julian, isang malalim na tunog na dumagundong sa dibdib ni Sofia. "Gustuhin ko man, pero sa huli, kailangan nating harapin ang musika o kahit sagutin ang ilang text bago gibain ng daddy mong pinto." Parang tinawag. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Sofia. Ang pangalan ng kanyang ina ay umiilaw sa screen. Tumingin si Sofia kay Julian na may halatang panic. "Sagutin mo," udyok niya. Habang pinapatagal natin, mas lalong lalala. Huminga ng malalim si Sofia at sinagot ang tawag. "Mami? Sofia Reyes, nasan ka? Ayos ka lang ba? Ang daddy mo at ako ay gising buong gabi. Sinusubukang intindihin kung anong kababalaghan ang nangyari kahapon. Paano ka napunta sa sitwasyon na kasal ka sa boss mo?" "Mom, huminahon ka. Ayos lang ako. Nasa hotel suite ako kasama si Julian." Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakakabini. Pagkatapos, sa isang maingat at kontroladong tono, nagtanong ang ina niya. "Kasama si Julian sa suite ng magkasama?" "Mag-asawa na kami, Mom. Technically, dito kami dapat naroon." "Huwag mo akong daanin sa teknikalidad, bata ka. Kahapon, ikakasal ka kay Ryan. Ngayon, gumising ka kasamang ibang lalaki. Paano mo inaasahan na mapoproseso namin ito?" Naramdaman ni Sofia ang kamay ni Julian na dumulas sa hita niya sa isang tahimik na kilos ng suporta. Ang simpleng hawak na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy. "Iniwan ako ni Ryan, Mom. Umalis siya ng bansa. Alam na naghihintay ako sa kanya sa altar. Tinulungan ako ni Julian nung kailangan ko. At alam kong naging mabilis ang lahat. Pero desisyon ko yon. Walang pumilit sa akin." "At ngayon ano? Itutuloy niyo ba ang lokohang ito? O magpapa-annul na kayo gaya ng gagawin ng sinumang matinong tao pagkatapos ng isang biglaang kasal?" Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Tumingin si Sofia kay Julian. Naghahanap ng anumang pahiwatig sa iniisip nito. Ngunit ang madilim na mga mata nito ay sumasalamin lamang sa parehong tanong pabalik sa kanya. "Ano na ngayon?" "Hindi ko alam, Mom," matapat na pag-amin ni Sofia. "Inaalam pa namin kung ano ito, pero ipinapangako ko sa'yo na hindi ito lokohan. At hindi ko ginawa ang desisyong ito ng basta-basta." Bumuntong hininga ng malalim ang kanyang ina. "Gusto kang makausap ng daddy mo at si Julian mayong araw. Sabi niya kung ang lalaking ito ang magiging asawa mo, karapat-dapat siyang makilala ng higit pa sa isang emergency sa araw ng kasal." "Sige, sasabihin ko kay Julian. Saan niyo gustong magkita?" "Sa bahay, tanghali. At Sofia?" Ang boses niya ay lumambot ng bahagya. "Gusto ko lang malaman na ayos ka. Na ito talaga ang gusto mo." Tumingin ulit si Sofia kay Julian. Sa lalaking ito na pumasok sa buhay niya, parang bagyo at binago ang lahat.
Ang lalaking ito na pinanood siyang madurog at sa halip na lumayo ay piniling buuin siya. Ang lalaking ito na nagparamdam sa kanya ng higit pa sa isang gabi kaysa sa pinaramdam ni Ryan sa 2 taon. Ayos lang ako, ma'am. Sagot niya nang may katiyakan ay kinagulat niya mismo. Mas maayos kaysa sa pakiramdam ko sa mahabang panahon. Pagkababa niya ng telepono, nakaupo na si Julian sa kama. Nag-scroll sa sarili nitong mga mensahe ng may seryosong ekspresyon. Ginamit ni Sofia ang pagkakataon para pagmasdan siya ng walang hiya. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa mga linya ng likod nito. Nag-highlight ng mga kalamnan na siguradong hindi nanggaling sa pag-upo sa likod ng desk buong araw. Ano? Tanong niya nang hindi lumilingon. Pero naririnig ni Sofia ang ngiti sa boses nito. Wala, iniisip ko lang kung paano ko hindi napansin na ang boss ko ay incredibly fit. Humarap si Julian na nakataas ang kilay. Incredibly fit? Yun lang ang makukuha ko pagkatapos kagabi? Tumawa si Sofia. Binato siya ng unan na madali naman niyang nasalo. Imposible ka at ikaw ay maganda. Sagot niya nang may simplisidad na nagpatigil sa puso ni Sofia. Lalo na sa umaga na magulong buhok mo at pilit mong itinatago yung ngiti mo. Naging intimate ulit ang sandali. Puno ng chemistry na sumabog sa pagitan nila noong nakaraang gabi. Ibinaba ni Julian ang kanyang telepono at lumapit. Inangkin ang mga labi ni Sofia sa isang mabagal at malalim na halik na nangangako ng higit. Kailangan nating pumunta sa mga magulang ko. Bulong ni Sofia sa mga labi nito nang sa wakas ay maghiwalay sila. Alam kong magtatanong sila ng 1,000,000 bagay. Handa ako. Manyamang susubukan kang i-intimidate ni Daddy. Hindi siya ang una. Lumayo si Sofia para tingnan siya ng diretso. Julian, seryoso ito. Gugustuhin nilang malaman kung ano tayo, anong gagawin natin, kung totoo ba ito o pansamantala. At ako, hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga tanong na yon. Hinawakan ni Julian ang mukha niya sa pagitan ng kanyang mga palad. Pilit na pinapanatili ang kanyang tingin. Kung ganoon, sasagutin natin ng sabay, gamit ang katotohanan. At ano ang katotohanan? Na nagsimula ito bilang isang bugso ng damdamin para iligtas ka sa isang kakilakilabot na sitwasyon. Pero sa kalagitnaan ng gabi, tumigil ito sa pagiging palabas at naging totoo. Isang bagay na gusto kong tuklasin, isang bagay na sa tingin ko ay karapat-dapat subukan. Paano kung hindi gumana? Mahinang tanong ni Sofia. Paano kung sa loob ng 1 buwan o 2, malaman natin na adrenaline lang pala ito ng sandali? Paano kung sirain natin ang kung anong meron tayo noon dahil lang sa paghabol sa isang bagay na hindi naman tatagal? At paano kung gumana? Ganting tanong ni Julian. Paano kung ito pala mismo ang kailangan nating dalawa at sadyang masyado tayong bulag o takot para makita ito nun? Paano kung ang pag-aaksaya sa pagkakataong ito dahil sa takot ang siyang tunay na pagkakamali? Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Damang-dama ang bigat ng desisyon. Pwede siyang tumakbo ngayon. Pwede niyang hilingin kay Julian na ipawalang bisa ang kasal, magpanggap na walang nangyari at bumalik sa ligtas at predictable na dinamika ng boss at empleyado. Iyon ang sensible na opsyon, ang isinisigaw ng kanyang rasyonal na utak. Pero ang puso niya, ang traidor na organong matagal na natutulog, ay gising na at may sinasabing ganap na iba. Gusto kong subukan, bulong niya. Iminulat ang mga mata para salubungin ang matinding tingin ni Julian. Gusto kong makita kung saan ito patungo. Pero kailangan mong maging tapat sa akin. Kung sa anumang punto ay magbago ang isip mo, kung pagsisihan mo ang paggawa nito, kailangan mong sabihin sa akin. Hindi ko nakakayanin ang isa pang pang-iiwan. Ang sakit na dumaan sa mukha ni Julian ay damang-dama. Sofia, tumingin ka sa akin. Seryoso, tumingin ka. Hindi ako si Ryan. Hindi ako mawawala kapag naging mahirap ang mga bagay. Hindi ko ipaparamdam sa'yo na maliit ka para maramdaman kong malaki ako. At hinding-hindi kita iiwan
dahil lang sa natatakot ako sa nararamdaman ko. At ano ba ang nararamdaman mo? Ngumiti si Julian. Yung mabagal at nakakawasak na ngiti na gumagawa ng mga mapanganib na bagay sa tibok ng puso ni Sofia. Inaalam ko pa, pero alam kong kapag nakikita kita, may sumisikip sa dibdib ko. Alam kong ang tawa mo ang paborito kong tunog. Alam kong ang ideya na makikita kita araw-araw ang nagpapabangon sa akin sa umaga. At alam ko na ang nangyari kagabi ay simula pa lang ng isang bagay na mas malaki. Naramdaman ni Sofia ang pang-ingilid ng luha sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, luha ito ng ginhawa, ng pag-asa, ng pakiramdam na pinili siya ng walang kondisyon. Kailangan ko ng maligo, anunsyo niya. Sinusubukang pag-aani ng mood bago siya tuluyang bumigay sa emosyon. At kape, maraming kape. Gusto mo nang kasama sa shower? Tanong ni Julian na may pilyong ngiti. Hinding-hindi. Kapag sumama ka sa akin doon, hindi na tayo makakaalis sa suite na to at literal na magpapadala ng pulis ang mga magulang ko para hanapin tayo. Tumawa si Julian. Hinalikan siya muli bago siya pakawalan. Sige, o-order ako ng almusal. Anong gusto mo? Surprise me. Habang nawawala si Sofia sa loob ng banyo, kinuha ni Julian ang kanyang telepono at nagdesisyong harapin ang mga mensahe mula sa kanyang kapatid na si Elena. Bawat isa ay mas mapilit kaysa sa nauna. Pinili niyang mag-video call. Inihahanda ang sarili para sa hindi maiiwas ang interogasyon. Lumitaw ang mukha ni Elena sa screen. Ang ekspresyon ay halong tuwa at inis. Julian Castillo, nagpakasal ka at hindi mo man lang sinabi sa akin? Good morning din sa'yo, Elena. Huwag mo akong mag-good morning dyan. Magpaliwanag ka ngayon din. Nakita ko ang mga pictures sa Instagram. Sino siya? At bakit sinasabi ng lahat ng comments na surprise wedding daw dahil hindi sumipot ang ibang groom? Bumuntong hininga si Julian. Sinuklay ang buhok gamit ang daliri. Komplikado. May oras ako. At siguruduhin mong maganda ang kwento dahil nagwawala na si Mommy. Nag-book na siya ng flight pa uwi para bukas. Siyempre ginawa niya, bulong ni Julian. Makinig ka, ang maikling version ay nagtatrabaho sa akin si Sofia. Iniwan siya ng fiancé niya sa altar. Sumalo ako. Nagpakasal kami. At lumalabas na mayroong totoong namamagitan dito na karapat-dapat tuklasin. Tumitig si Elena sa kanya ng matagal bago humagalpak ng tawa. Ikaw lang ang gagawa ng ganyan, kapatid ko. Ikaw lang. Hindi ito planado, obviously. Pero sabihin mo sa akin, totoo bang may something? O naglalaro ka lang ng knight in shining armor? Inisip ni Julian ang nakaraang gabi. Ang bawat halik, bawat hawak, bawat salitang ibinulong sa dilim. Inisip niya kung ano ang pakiramdam na magising na nasa mga bisig niya si Sofia. Na parang ang isang bagay na matagal nang wala sa alignment ay biglang lumapat sa tamang pwesto. Lumambot ang ngiti ni Elena. Kung ganoon, ipaglaban mo. Huwag mong hayaang diktahan ng iniisip ng ibang tao ang gagawin mo. Kung espesyal siya, kung totoo ito, huwag mo siyang pakawalan. Wala akong balak. Good. Ngayon, ibigay mo sa kanya ang telepono. Gusto kong makilala ang bago kong sister-in-law bago dumating si Mommy at takutin siya sa intensity niya. Tumawa si Julian. Nasa shower siya, pero pangako, makikilala mo siya agad. At Elena, salamat. Para saan? Sa hindi panghuhusga, sa paniniwala sa akin. Palagi kuya, palagi. Ang bahay ng mga Reyes sa isang tahimik na subdivision sa Alabang ay eksaktong hitsura ng dati. Maaliwalas, puno ng halaman, at may amoy ng bagong timplang kape na naging backdrop ng buong kabataan ni Sofia. Pero habang ipinaparada ni Julian ang kanyang Mercedes sa driveway, pakiramdam ni Sofia ay papasok siya sa isang giyera. Ready? Tanong ni Julian. Pinapatay ang makina at tumitingin sa kanya. Hindi. Matapat na pag-amin ni Sofia. Pero sa tingin ko, hindi na mahalaga yon. Kinuha ni Julian ang kamay niya.
Pinagsalikop ang mga daliri sa kanya ng may naturalidad na ikinagugulat pa rin niya. Tandaan mo, teen tayo. Kahit anong mangyari sa loob, haharapin natin ng magkasama. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Bumaba sila ng sasakyan at naglakad patungo sa pinto kung saan naghihintay na si Patricia Reyes na may hindi mabasa na ekspresyon. Nang makita niya ang magkahawak nilang kamay, may kung anong lumambot ng bahagya sa mukha nito. "Pasok kayo," simpleng sabi niya. Tumatabi para padaanin sila. Si Gerardo Reyes ay nakaupo sa sala. Nakakrus ang mga braso, nakakunot ang noo sa ekspresyong kilalang kilala ni Sofia. Nakakagulat, nandoon din si Chloe. Nagbibigay kay Sofia ng supportive na ngiti mula sa isang silyon. "Upo!" Utos ng kanyang ama, itinuturo ang sofa sa tapat niya. Hinintay ni Julian na makaupo si Sofia. Bago umupo sa tabi nito, pinapanatili ang mahigpit na hawak sa kamay niya. Ang kilos na yon ay hindi nakaligtas sa paningin ni Gerardo, nang tingin ay nakapako sa magkahawak nilang kamay nang may halos pisikal na bigat. "So," panimula ng kanyang ama, "may mapapaliwanag ba sa akin kung anong demonyo ang nangyari kahapon? Dahil sa pananaw ko, ang anak ko ay ikakasal dapat sa isang lalaki. Nawala ang lalaking yon at biglang ikaw," itinuro niya si Julian, "ang sumulpot at naging asawa niya. Masasabi mo ba sa akin kung paano nagkaroon ng saysay ang lahat ng ito?" Humilig si Julian pasulong, hindi binibitawan ang kamay ni Sofia. "Tama po kayo, Mr. Reyes. Mula sa labas, wala itong saysay. Mukha itong padalos-dalos, hindi rasyonal, at iresponsable pa nga. Pero kung pahihintulutan niyo ako, gusto kong ipaliwanag kung bakit ko ginawa ang desisyong yon." Kumaway si Gerardo na parang sinasabing sige nga. "Nakikinig ako. Nakartarabaho ko po si Sofia sa loob ng 3 taon, panimula ni Julian. Sa panahong yun, nakita ko siyang maging isa sa pinakamahusay na profesional na nakilala ko. Pero higit pa doon, nakita ko kung sino siya bilang tao. Ang dedikasyon niya, ang integridad niya, ang paraan ng pagtrato niya sa lahat ng may respeto, anuman ang posisyon nila. Nakita ko rin po siya kasama si Ryan sa mga pagkakataong pumupunta siya sa opisina. Ang pangalang Ryan ay nagpakuyom sa panga ni Gerardo. At sa tuwing nakikita ko silang magkasama, patuloy ni Julian, nagtataka ako kung bakit ang isang pambihirang babae ay nagtitiis sa isang taong malinaw na hindi siya pinahahalagahan. Isang taong tinatrato siya bilang palamuti imbes na kapareha. Isang taong ipinaparamdam sa kanya na kailangan niyang maging mas mababa para maramdaman ng lalaki na siya ay higit. Naramdaman ni Sofia ang pang-ingilid ng luha habang naririnig ang mga salitang iyon sa harap ng pamilya niya. Kahapon, nung nakita ko ang nangyayari, nung narinig ko ang mga komento ng mga bisita, nung nakita ko ang kahihiyan sa mukha ni Sofia, alam kong may dalawa akong pagpipilian. Tumingin si Julian ng diretso kay Gerardo. Pwede akong tumayo lang at walang gawin. Hayaan ang sitwasyon at hayaang madurog ang anak niyo sa publiko. O, pwede akong gumawa ng paraan. At ang pakasalan siya ang tanging option? Tanong ni Patricia mula sa pwesto niya sa may bintana. Sa sandaling yon, parang iyon lang ang tanging solusyon na lumutas sa lahat ng problema ng sabay-sabay. Pag-amin ni Julian. Pero hindi ko lang yun ginawa para sa kanya. Ginawa ko rin dahil sa loob ng ilang buwan o baka taon, gusto ko nang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko at wala akong lakas ng loob. Ang kahapon ay nagbigay sa akin ng perpektong, kahit hindi kumbensyonal, na pagkakataon para ipakita sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay sobrang kapal. Naririnig ni Sofia ang pagtik ng orasan sa kusina. Nakatingin sa kanya ang tatay niya na may ekspresyong hindi niya mabasa. Ang nanay niya ay nakahawak sa dibdib. Si Chloe ay nakangiti ng hayagan. "Dad?" Nagsalita na si Sofia sa wakas. Nangginginig ang boses pero matatag.
Alam kong mahirap itong iproseso. Maniwala kayo, sinusubukan ko rin intindihin. Pero kailangan niyong malaman ang isang bagay. Ang nangyari kahapon ay hindi isang palabas. Hindi ito charity. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may totoong nakakita sa akin. Nakita ang buong ako, kasama ang mga kapintasan at insecurities ko. At nagdesisyong worth it akong panindigan. Ipinikit ni Gerardo ang mga mata. Humihinga ng malalim. Pagmulat niya, may naiba sa tingin niya. Mas malambot. Tumawag si Ryan kaninang umaga, sabi niya. At lahat sa kwarto ay nanigas. Mula sa Macau, lasing, umiiyak. Sinasabing nagkamali daw siya. Na natakot siya. Na gusto niyang bumalik at ayusin ang lahat. Naramdaman ni Sofia na pinisil ni Julian ang kamay niya bilang instinct. Pero nanatili ang mata ni Sofia sa ama. At anong sinabi mo sa kanya? Isang mabagal at halos mabangis ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gerardo. Sinabi ko sa kanya na huli na ang lahat. Na ang anak ko ay kasal na sa isang lalaking may bayag para sumipot noong tumakbo siya. At kapag lumapit pa siya sa'yo ulit, ako mismo ang sisiguradong pagsisisihan niya. Napatawa si Sofia na may halong hikbi. Lumiti rin si Julian, halatang nakahinga ng maluwag. Pero hindi ibig sabihin niyan ay ayos ng lahat, patuloy ng ama niya, humaharap kay Julian. Boss ka ng anak ko. May power dynamic dyan na ikinababahala ko. Paano ko malalaman na malayang nakakapagdesisyon si Sofia? Paano ko malalaman na hindi siya na-pressure o na-obliga? Bababa ako sa pwesto. Walang pag-aalinlangon, sabi ni Julian. Lahat ay tumitig sa kanya sa gulat, kasama si Sofia. Ano? Tanong niya. Julian, hindi ka pwedeng mag-resign sa sarili mong kumpanya. Hindi ako magre-resign sa kumpanya. Paglilinaw ni Julian. Magre-resign ako bilang direct supervisor mo. Ipa-reassign kita sa partner ko sa ibang department. O mas mabuti, ipopromote ka namin bilang project manager gaya ng dapat kong ginawa 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa ganung paraan, magtatrabaho ka ng independyente kasama ang sarili mong team at walang conflict of interest. Julian, hindi yan kailangan. Kailangan! Putol niya, tumitingin sa kanya ng may nakaw-hiningang intensity. Tama ang daddy mo. Ayokong maramdaman mo kailanman na nakakulong ka sa relasyong ito dahil sa trabaho. Gusto kong makasama mo ako dahil gusto mo. Hindi dahil pakiramdam mo ay kailangan mo. Lumapit si Patricia Reyes, umupo sa braso ng upuan ng asawa. At ano namang meron sa inyong dalawa? Ano ba talaga ito? Isang pansamantalang laro hanggang sa humupa ang iskandalo? Isang totoong kasal? Tumingin si Sofia kay Julian. Hinahanap ang sagot sa madilim na mga matang yon na nakakita sa mga parte ng pagkatao niya na hindi niya alam na nag-e-exist pala. Sinalubong nito ang tingin niya ng may maliit na ngiti, pinipisil ang kamay niya. Totoo ito, sabay nilang sabi. Tapos ay natawa sa perpektong timing. Hindi ko alam kung paano gagana ang lahat ng ito, pag-amin ni Sofia. Hindi ko alam kung sa loob ng 6 na buwan ay magiging kasing sigurado kami gaya ngayon. O kung malalaman naming sandaling kabaliwan lang pala ito. Pero alam ko na gusto kong subukan. Alam ko na kapag kasama ko si Julian, pakiramdam ko ay nakikita ako, pinahahalagahan at ipinagdiriwang. At yun ay isang bagay na hindi ko kayang itapon dahil lang sa kakaiba ang timing. Mahal ko po ang anak niyo, Mr. Reyes, biglang sabi ni Julian. At ang epekto ng mga salita ay pumuno sa kwarto. Siguro masyadong maaga para sabihin. Siguro dapat naghintay pa ako. Pero ang totoo, ilang buwan na akong nai-inlove sa kanya nang hindi ko namamalayan. Sa tawa niya kapag akala niya walang nakikinig. Sa paraan ng pagtrato niya sa bawat tao ng may dignidad. Sa paraan ng paglutas niya ng mga problema na walang ibang nakakakita. At kahapon,
nung nakita ko siyang wasak, ang tanging nasa isip ko ay gagawin ko ang lahat para alisin ang sakit na yon. Kasama na ang pakasalan siya sa harap ng 200 tao ng walang pagdadalawang isip. Naramdaman ni Sofia ang malayang pagdaloy ng luha ngayon. Humarap si Julian sa kanya. Pinapahiran nito gamit ang mga hinlalaki. Mahal kita, Sofia Reyes. Ulit niya. Sa pagkakataong ito ay para sa kanya lang. At gugugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para patunayan sa iyo na worth it ka sa bawat risk na kinuha ko. Mahal din kita, bulong ni Sofia. At sa pagsasabi ng mga salitang iyon ng malakas, may kung anong nabasag at nabuo sa loob niya ng sabay. Hindi ko alam kung kailan nangyari eksakto. Baka kahapon? Baka sa nakalipas na 3 taon nang hindi ko napapansin. Pero totoo. Totoo ito. Naghalikan sila ng malambing at puno ng damdamin. Nakalimutan saglit na may audience sila. Nang maghiwalay sila, pumapalakpak si Chloe habang lumuluha. Pinapahiran ni Patricia ang pising niya ng tissue. At si Gerardo? Si Gerardo ay nakangiti. Sige, sabi ng ama niya sa wakas. Nasa inyo ang basbas ko. Pero nagtaas siya ng nagbababalang daliri. Pero kapag sinaktan mo ang anak ko, Mr. Castillo, wala kang mapagtataguan sa mundong ito mula sa akin. Wala akong planong saktan ng anak niyo, sir. Seryosong sagot ni Julian. Ang plano ko ay mahalin siya ng eksakto kung paano siya nararapat mahalin. Araw-araw, magpakailanman. Tumayan si Patricia, tinutuyo ang mga mata. Well, kung gagawin niyo ito, gagawin niyo ng tama. Walang living in sin o kung ano paman. Kasal na kayo, kaya ngayon ang importanteng bahagi. Ang kilalanin ng isa't isa, bumuo ng buhay, at gawin ang mga bagay sa tamang paraan. Ma'am, kasal na ko ni sa Wes. Punto ni Sofia. Sa Huwes, oo. Pero kailangan niya ng church blessing at maayos na honeymoon at ipakilala si Julian sa buong angkan sa hindi magulong sitwasyon. Patricia, huminga ka. Singit ni Gerardo ng may aliw. Hayaan mo munang mabuhay ang mga bata ng paisa-isang araw. Lumapit si Chloe, niyakap si Sofia ng mahigpit. Sobrang saya ako para sa'yo, bulong niya sa tainga nito. Deserve mo to. Deserve mo ang lahat ng to at higit pa. Salamat sa pagiging nandyan, sagot ni Sofia. Sa paniniwala sa akin, kahit nung hindi ko alam kung anong papaniwalaan. Always, Soph. Always. Ang sumunod na ilang oras ay lumipas sa isang mabilis na daloy ng kwentuhan, kape at dahan-dahang pagtanggap. Nag-usap sina Gerardo at Julian tungkol sa negosyo, tumutuklas ng mga parehong interes. Binomba ni Patricia si Julian ng mga tanong tungkol sa pamilya nito, mga plano at intensyon. At pinanood ni Sofia ang lahat ng ito mula sa kanyang upuan, nararamdaman na ang isang bagay na nasira sa loob niya ay nagsisimula ng gumaling. Nang sa wakas ay nagpaalam sila at sumakay pabalik sa kotse, ang araw ay lumulubog na sa ibabaw ng syudad, pinipinturahan ang langit ng kulay kahel at rosas. Hindi agad in-start ni Julian ang makina. Sa halip, humarap siya kay Sofia. Ayos ka lang? Higit pa sa ayos, matapat niyang sagot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko ay nasa tamang lugar ang lahat. Pati na yung part na nag-confess ang boss ko ng wagas na pag-ibig sa harap ng mga magulang ko. Lalo na ang part na yon. Numiti si Sofia. Kahit na technically, hindi na kita boss. Na yun, asawa na lang kita. Asawa na lang? Ulit ni Julian. Ninanamnam ang mga salita. Gusto kong tunog niyan. Ako rin. Naghalikan sila habang nawawala ang araw sa likod ng skyline. Tinatakan ng mga pangakong ipinanganak sa kaguluhan, ngunit pinatibay sa katotohanan. Hindi nila alam kung ano ang hawak ng hinaharap. Hindi nila alam kung magiging madali o komplikado ang daan sa harap nila. Pero alam nila ang isang bagay ng may ganap na katiyakan. Ang natagpuan nila sa isa't isa ay worth it sa bawat risk. Bawat sandali ng kawalan ng katiyakan.
bawat kuryosong tingin na matatanggap nila sa mga susunod na buwan. Dahil minsan, ang pinakamagandang kwento ay nagsisimula sa mga hindi inaasahang lugar. Minsan, ang pag-ibig ay sumusulpot kapag hindi mo inaasahan, sa pinaka-imposibleng paraan, sa pinakamagulong oras. At minsan, ang kailangan mo lang ay lakas ng loob na sabihing oo kapag ang buong rasyonal na pagkatao mo ay sumisigaw ng hindi. Pumunta si Sofia Reyes sa kanyang kasal na inaasahang pakakasalan ang maling lalaki. Pero natapos ang araw na kasal siya sa tamang lalaki. Ang lalaking nandoon lang pala sa tabi niya, naghihintay ng perpektong sandali para ipaalala sa kanya na karapat-dapat siyang mahalin ng eksakto kung sino siya. At habang nagmamaneho sila, patungo sa kanilang hinaharap ng magkasama, magkahawak ang kamay at may mga ngiti sa labi. Pareho nilang alam ng may ganap na katiyakan na ang kwentong ito ay nagsisimula pa lang at magiging epic ito.